Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Sa mga narito sa bulwagan ng ating Panginoon, pinagpalang umaga po sa ating lahat. At yung pong mga nasa online, yan yung mga nanonood na. Alam ko yung mga maaagang gumising ay naka-tune in na sa ating online. Amen. Pinagpalang umaga sa lahat. At ready na po ninyo ang inyong mga cellphone para kayo po ay mag-tag, mag-comment, mag-share ng salita ng ating Panginoon sa online. Handa na po ba kayo? Yung mga nasa online? Kami po ng mga nandito sa bulwagan ng Diyos ay handang-handa na at excited kami sa pagbupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Yan. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pagpupuri at pagsamba, tayo muna po ay manalangin. Sabayan niyo po kami sa panalangin. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makasamba sa iyong dakilang pangalan, makapagpuri, umawit, sumayaw, lumundag. Yes, Lord, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa bagong umaga, sa bagong kalakasan, bagong pag-asa, Panginoon, Lord, hallelujah. Thank you, Lord God, dahil kami nagising, Panginoon, na masigla at masaya, Lord God, dahil ang araw na ito ay dinalaga mo para sa iyo, Lord God, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasamba sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, hallelujah, kami po ay humihingi ng paglilinis, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo, Lord, nagpapakumbaba at humihingi ng mga kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan, sa mga hindi namin pagsunod sa iyong kalooban. Yes, Lord, sa salita, sa isip, sa gawa, Lord God. Alam mo po ang laman ng puso namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, hallelujah, kami po, Panginoon, ay nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos na mapagpatawad. Kayo po yung Diyos na mahabagin, Panginoon. Kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga kapatawaran na ginawad mo na, Panginoon, sa amin sa umagang ito, Lord. Kaya, Lord, kaya naman, Panginoon, kami ay excited, Lord, na magpuri sa iyo, Lord God. Umawit, Panginoon, pumalakpak, sumayaw. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa gagawin mo pa, Panginoon, sa mga salita mo, Lord, na mahahayag. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, na maririnig po namin. Salamat, Lord God, dahil kayo po ang kikilos sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Yes, Lord God. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Sa iyo lahat ang papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Hallelujah.
napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God, na aming pinanghahawakan, Lord God. Ang pangako mo, Panginoon, hallelujah, ay aming iniingatan sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Salamat ang pangako mo, Lord God, ay pag-iingatan mo kami, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Maranasan namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, God. Kami, Panginoon, ay patuloy na umaasa, Panginoon. Yes, Lord, sapagkat sa iyo nagmumula ang kapayapaan. Lord God, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Lord, ay hindi namin masukat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan.
na napakasarap namin, Lord, na mga pangako mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord, nandun yung kapayapaan, kagalakan, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Nandun, Panginoon, yung kapahingahan, Panginoon. Thank you, Lord, at higit sa lahat yung pag-ibig mo sa amin na hindi nagmamaliw, Panginoon. Hallelujah. At Lord, hindi mo kami iniiwan, pinababayaan, Panginoon. Nariyan ka lagi sa tabi namin, Panginoon. Hallelujah. Na sumusubaybay, Panginoon. Sinasamahan kami, Lord, sa lahat ng dako, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga pangako mo, Panginoon, Lord. Ito'y panghahawakan po namin, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat, mga anak ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito ay bagong araw na kaloob ng Diyos sa atin lahat. At napakabilis ng panahon. At muli, magandang umaga sa mga nasa Gmeet. Sa mga, Gmeet tuloy. Live stream natin. Hallelujah. Glory to God. At ngayong umagang ito ay patuloy tayong tuturuan ng salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah. At yung ating mga pananampalataya ay makultivate at lumago. Praise God. Samahan niyo ako ngayon in the book of Joshua, chapter 3, beginning from verse 1 to 6. And then, some part of Joshua chapter 3 ay ating tutunghayan. Sabi po dito sa mga talatang ito, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions to follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. Tulingan natin sa verse 14 up to 17. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priest carrying the ark of the covenant went ahead of them. Now the Jordan is a flood stage all during harvest. Yet as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from the upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam, in the vicinity of Saretan, while the water flowing down to the sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Pinagpala na ang mga salita ng Panginoon.
Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, our Lord, and by the power of the Holy Spirit, we come before you today. Thank you, Lord, for this brand new day that we have the opportunity again to honor and to worship your holy name. And this morning, prepare our hearts, O God, to receive from you, O God. Let our hearts be a good ground. Hallelujah. Cultivate us, our faith, O God. Allow our faith to grow. Hallelujah. And we declare it in our lives, O God. Hallelujah. That we will continue to cross over our Jordan, O Lord. Hallelujah. Thank you, Father God, for the moving of your presence of the Holy Spirit in our lives. Lord, continue to saturate our hearts and our minds so that in everything we do, Lord, your name will be magnified. Your name will be exalted, O God. Thank you for your ministry once again. Speak to your people, O God. Use your servant, O God. Thank you for this day. Be magnified and be exalted. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Once again, magandang umaga sa mga kapatiran po natin, nasaan man kayong lupalop ng daigdig ng mundo. Isang pinagpalang umaga. Maabig buklas from Bulinaw. Magandang umaga daw yun, ang yung salta ng naimbag abigat yu amin kakabsat sa mga Ilocano. Okay, so glory to God. May mga bumabate. So maganda mabati din natin sila. So napakabuti ng Panginoon. And now, let's talk about faith that cross over. Sa mundong ito, sa buhay natin and our journey, we are called, bilang anak ng Diyos, we are called believer. And taglay natin yung faith sa buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. And there are a lot of things na kailangan nating pagtagumpayan sa buhay natin. Kailangan nating lagpasan. Kailangan nating mag-step out in faith. Dahil merong pangako ang Diyos. At actually, meron tayong subtitle dyan that God's promise on the other side. So, kailangan meron kang tawirin. Kasi bakit? Nag-aantay na sa'yo yung pangako ng Panginoon. At to possess it, kailangan mo ng faith. Actually, nai-share ko dati ito. Ang title naman nito noon ay tawag dito, Crossing the Uncrossable. That was, I think, 2023 or 2024. So, yan ay naibahagi natin na nagcha-challenge sa ating mga pananampalataya. Bakit nga ba uncrossable? Before I focus sa mga maraming bagay, bakit yung Jordan ay uncrossable sa panahon na yan? Yung panahon na yan, ito ay sa verse 17 or 15, ito ay nasa tinatawag na flood stage, harvest season. Flood stage, na ibig sabihin, yung daloy ng tubig, malaki, pangmalakihan, kumbaga nag-uumapaw talaga, malalim. Yung lawak niya ay umaabot ng 100 feet wide. Pero kapag yun ay flood stream season or flood stage sa harvest season, ito ay napaka miles ang lawak niya. So ibig sabihin, nakakatakot siyang tawirin itong Jordan River na ito. And uncrossable because it is impossible na itawid mo yung 2 million. 2 million na katao kasama ang may mga bata at may mga animals. So it is impossible. At lagi nating tatandaan, yung mga imposibleng bagay, ang hinihingi ng Lord ay faith. Sabi nga ng Luke 1, to those who have faith or faith, no? It is possible to those who have faith. Saan ba yun? Luke 1 verse 48, na kung saan ay may nagagawa yung pananampalataya. So ngayon mga kapatid, nais ko kayong tanungin, kayo ba ay
may pananampalataya. Itong gagawin nila, it requires miracle or faith and then to perform miracle. Wala silang tulay noon, wala din silang boat. So, alay-lakad lang sila. At sa binasa natin, naglakad ang mga Israelita on dry ground. Wow. So, nangangahulugan na yung imposible naging posible because of the faith of Joshua, his leadership, and also the involved, the team, the priests, and the Levites, the people of Israel. So, kailangan gumana yung pananampalataya. And by the way, kung Jordan, ano ba ang sinisimbolo ng lugar na Jordan or ng Jordan? In this chapter, this is a place of crossing. Ibig sabihin, ito yung transition nila sa buhay nila. Na they are going to possess their promised land. Na kung saan, ulitin ko, para magawa lang nila yon ay kailangan nilang ng pananampalataya. Marami ding mga significance or symbolism ang Jordan. Sa panahon ni John the Baptist, it is a place of surrender and repentance. Yung panahon ni doon nagbabaptize si John the Baptist, na kung saan ay merong tinatawag yung repentance ay ipinapahayag, and then after that kailangan sila ay bautismuhan. Nangangahulugan that Jordan is a place where we humble ourselves before God, repent of sin, and experience the cleansing na nagmumula sa Panginoon. Ibig sabihin, yung spiritual renewal and transformation, yun yung Jordan na kailangan nilang tawirin. And also, maraming pagkakataon that Jordan is also a symbol of a place of divine encounter. A place of divine encounter in which nung si Jesus ay nabautismuhan, the Father speaks, God's voice was heard, and the Holy Spirit ay bumaba, descend, and siya napuspos ang ating Panginoong Jesucristo. And in the Old Testament, yung merong leprous, si Naaman, pinapunta siya doon ni Elisha para siya ay maglublob ng 7 beses. Nangangahulugan that Jordan is a place of healing and obedience. Kagalingan at pagsunod. Kailangan matutunan mong sumunod. So you need to cross over. Pag nadaanan mo na yung Jordan mo, natuto ka ng sumunod, the promise, it will manifest. And also, a place of separation. Dahil tatawid sila from wilderness, Egypt, wilderness, going to promised land. Ito na yung kailangan nilang ma-separate sa lugar na kung saan hindi sila dinesign ni Lord doon. Ito ay lugar na kung saan ang Panginoon ay dadalhin sila sa kung saan sila designated or designed na lugar. So, that is the symbolism of Jordan. A place of crossing, a place of surrender and repentance, a place of divine encounter, a place of healing and obedience, and a place of separation. Praise God. Dahil ang Panginoon ay patuloy na gusto niyang maranasan natin yung kanyang mga pangako. But again, this is a challenge. Do we have the faith na kayang tumawid? Sometimes kasi kapag nahihirapan na tayo, parang nagiging imposible ang bagay-bagay sa atin. Parang tayo ay takot na iwan yung Egypt. Takot na takot tayong iwan yung mga pinapaiwan ng Panginoon, yung wilderness. Takot tayong iwanan yung mga vices, mga bisyo. Takot tayong iwanan yung mahalaga sa atin. Pero yung pala ang magiging barrier
para hindi natin mapuntahan yung naisin at kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So, now, the question is that, papaano natin malalagpasan? Kasama ang faith, of course. Dapat may faith ka. Ngayon, papaano yung mga bagay na para malagpasan natin yung Jordan at may pakita natin that we are willing to surrender, we are willing to die, we are saying that, Lord, I will cross this and hindi na ako babalik sa wilderness, hindi na ako babalik sa aking Egypt, hindi na, surrender ko na ang lahat ng bagay, and then I am ready for new things. I am ready for new season ng aking buhay. So, first na dapat nating matutunan is that there is a message to consider. We need to hear the message from God. Meron tayong tinatawag na mga rhema word or revelation from the Lord. Since that we are children of God, God always speaks to His people. God speaks through circumstances. God speaks through servants. This time, God speaks through Joshua. Because he was the leader during the time. So, the message came. Dumating yung mensahe sa kanya at sa mga Israelita. Now, going sa ating buhay, kapag tayo ba ay merong mensaheng napapakinggan, even preaching, online, Sunday services, are we willing to respond? Are we hearing? Tayo ba ay handang makinig sa mensahe na darating sa ating mga buhay? So, napakahalaga noon mga kapatid. Bakit? Sometimes, the message involves a challenge. Hindi siya madali. Yung mensaheng dumarating, it is hard for us to comprehend or to yung kainin na something na, okay, what is this? Talaga ba? I need to surrender this one? Talaga ba? Kailangan kong iwan ito? Talaga ba? Kailangan kong mamatay sa aking sarili? So there is always a challenge. If you want to cross over yung faith, to prove your faith, merong challenge, merong message na darating, and that is to challenge you. Are you going to follow God? Are you willing to surrender? So, Christian life ay punong-puno ng challenge. Punong-puno ng challenge. To prove your faith and to prove what God can do. Yun yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya nga, every message may involve talaga yan. And then, we need to learn, no? Since that the message ay nagmula sa Panginoon, kailangan nating matutunan na bantayan. Ano yon? Yung galaw ng Diyos. Watch the move of God in your life. Kasi may challenge si Lord Be sensitive na si Lord na pala ay kumikilos. In this chapter alone, the Ark of the Covenant was mentioned. Not just once, but 7 times. The Ark of the Covenant is mentioned 7 times. It means, meron siyang gustong, ipakita that the Israelites ay dapat mag-focus sa Ark of the Covenant to the very presence of God. So, in that way, no? Kasi may darating talaga na mensahe. And also, matutunan natin to follow God. Yung, anuman, sabi doon, kung saan nyo nakikita yung Ark of the Covenant, kumikilos, nakikita nyo gumagalaw, galaw din kayo. Nangangahulugan. Sabi pa nga sa verse, sambang verse yan, verse 3 and 4, leave your place and go after it. Hindi lang nila dapat mag-focus sa Ark of the Covenant, they were to move.
when the Ark of the Covenant moved. They were to pursue God. Kaya nga, kung pagsunod lang ang pag-uusapan, sumunod ka sa Panginoon. Walang lugi sa pagsunod sa Panginoon. Always dadalhin ka niya, itatawid ka ng Panginoon. Dadalhin ka niya kung saan ka nararapat. So you need to follow God. And all throughout your life, you need to honor God. The challenge is to watch God, the move of God. The challenge is to follow God and to honor God. Paano? Sabi ng Lord, they need to stay away at least. Hindi wag silang masyadong lumapit sa ark at least 3,000. Why? Sapagkat walang magiging mamamatay sila kapag sobra silang close sa Ark of the Covenant. And that is a command to obey. And when you obey, you honor the Lord. You honor God sa buhay mo. And when it comes to the message, hindi lang may challenge. Masigit pa doon minsan. Hindi lang challenge to honor God, to follow Him, but a message, the message na dumarating involves a command. Yung command na kung saan, sometimes it is not easy. Why? What's the command? In verse 5, sanctify yourselves or consecrate. Itong consecration ay yung tinatawag na paglilinis, cleansing. Sinasabi niya, be holy. Yun yung command ngayon. If you want to cross over, be holy. Madali bang challenge yon? Of course, hindi. Pero by the grace of God, we can be holy by means of focusing on God, having intimate relationship sa Diyos. And that holiness ay magiging possible. So the command was consecrate. Consecration. Wow. Sometimes, ito yung nabanggit ko kanina, it's hard for many to surrender. Lalo kapag nag-e-enjoy pa sa isang bagay. Lalo kapag masarap. Yung iba nga, sabi nila, masarap kapag bawal. Alam ng bawal, yun pa yung ipinipili. Sometimes, yun na yung kahinaan. Mahina eh. So, you need to sanctify yourselves. You need to put away anything that was displeasing to the Lord. We need to examine ourselves and get ready. So, madali ba yung message? Madali ba yung command? Yung napaka-challenging, di ba? So if there's something we need to confess, if there's something we need to surrender, this is the right time to surrender. The right time to confess all kinds of sin, all kinds of impurities sa harapan ng Panginoon. That's the message. Consecrate. Consecrate yourself. Hallelujah. Ang tinding command. Sino ito yung ready, walang takot na sasabihin sa Panginoon, Lord, your will be done. Lord, I surrender all. Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko, sa akin. Kaya ba? Kaya. Amen. Ngayon pa lang, panampalatayanan mo na. Dahil sa Diyos, walang imposible. When it comes to the message, hindi lang involved ang command, hindi lang involved ang challenge, but also commitment. The message involved a commitment.
na kung saan is, kung ikaw ay nag-move forward, go na. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Huwag ka nang umatras pa. One of the greatest kalaban ng commitment is that you worry. You worry what will happen. What if, ganito, takot mag-commit ang marami because they have what if in their lives. They worry too much. They worry over tomorrow. Pero sabi ng Lord, let tomorrow worry about itself. Sometimes we worry over material things. Kapag nag-commit ako sa bagay na ito, lalo na kay Lord, magagawa ko pa ba yung gusto ko? Magkakaroon pa ba kaya ako ng material na bagay? Kapag ibinigay ko ng buong buo sa Panginoon, makakamtan ko pa kaya yung pangarap ko? So we worry over material things. Pero we need to be reminded that God is faithful, that He will provide. And actually, kung titignan natin, the place na paglalagyan sila ng Panginoon, sa kanila ng Panginoon is a place of flowing with milk and honey. We worry many times or sometimes about facing various things in life. Mga bagay na mga pagsubok, mga problema. Pero what Hebrews 13 verse 5 says? Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. What a promise. So, we worry over so many things. Pero ano sabi ng Philippians chapter 4? Do not be anxious. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Why? Because the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, napaganda na matutunan natin na panghawakan natin yung message ni Lord. Na you are going to commit, Lord, because you say so. Dahil sinabi mo, panghahawakan ko. Kapag may message na dumating, kailangan dito commitment. Kailangan ma-challenge ka, kailangan sumunod ka because it was a command, at kailangan i-commit mo yung sarili mo na, Lord, okay, you are all powerful, you are all knowing, you are all present, God. Alam mo ang lahat ng bagay, you have the blueprint for my life. Therefore, okay, I receive the message. Pag sinabi mong I will cross, then cross. Cross over. Tawirin mo ang dapat mong tawirin. So if you want to possess God's promise, you need to consider the message. Consider the message. Meron at merong pangungusap ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, dapat makinig ka kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng Espiritu sa buhay mo. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan, pakinggan mo yun. Kailangan magrema sa iyon. Kailangan magkaroon ka ng illumination sa salita ng Panginoon. Yun ang problem sometimes. Kapag dumating yung message, we just want na shortcut eh. Pero when there is a message na kailangan mong i-consider, dun na tayo. Ayaw na natin. Pero, praise God, the Israelites did not fail this time
because they are the Joshua's generation. Hallelujah. And another one, to be able for us that our faith ay sasabi natin magko-crossover. When you receive the message, you believe in that. You follow the command. You commit yourself to it. Another thing na dapat nating makita, hindi lang natin makonsider yung message, but you need to consider the miracle. As I have said, it was uncrossable. It is impossible for them to cross that Jordan River during harvest season because it was a flood season, flooding season. Bumabaha. Hindi madali ang tumawid and kailangan nila ng miracle. At para ang miracle dumating, alam niyo sa buhay natin, kaya huwag na kayong magtaka. Kapag mayroong problema, kapag may problema nangangahulugan, may miracle na gagawin si Lord. Kapag may challenges na dumarating sa buhay mo, may matinding pagsubok sa buhay mo, expect what? Problem. Sabihin nyo nga, problem. Yun, tinatakbuhan natin yung problem, pero yung pala ang magdadala sa atin ng miracle. Para makita mo ang kamay ng Panginoon, kailangan may problema. Kapag walang problema, hindi kailangan ng miracle. Kapag walang pangit na situation, hindi mo kailangan ng miracle. So, praise God. Bakit may problema? Merong pagkakataon para sa atin na makaranas ng miracle. Yung river during that time was over 1 mile. 1 mile wide. Yung ano niya, yung lawak niya, 1 mile. So, ilan yung 1 mile? Pag sa kilometers, sabihin natin, halos 2 kilometro. Malayo-layo yun. Ang lawak nun. Kaya naman, malaking ang problema. But, praise God, yun na yung gagawa ang Diyos. Dito, sabi sa verse 15, ano sabi sa verse 15? Now the Jordan is at flood stage, all during harvest. Yet as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water stage. So anong ginawa ni Lord? Pinauna ni Lord yung mga priest. Na nung umapak yung mga paa ng mga priest, may dala-dala ng ark, may dala-dala ng Ark of the Covenant, naging tuyo. So anong pinapakita diyan? Na si Lord gagawa siya sa kanilang kalagitnaan. So ibig sabihin, may plano si Lord kapag may problema, may plano siya. Kaya kapatid, ang dapat isipin mo pala, Lord, ano ang plano mo? Bakit may ganitong sitwasyon? Ano ang plano mo? Bakit nangyayari ito? Ano ang gusto mong gawin? Sometimes, iyak na kaagad tayo. Parang akala natin form of prayer na yon, na umiyak tayo, ngunit hindi pala yon. May plano ang Diyos. At ininstrukan na sila. Kaya pag may plano ang Diyos, lagi niyong tatandaan, merong performance na magaganap. God will perform on behalf of His people. Or through the priest, the Levites, nag-perform si Lord. Kaya nga, isa pang bagay na dapat din nating makita na si Lord, marami din gagamitin si Lord na pamaraan. The Ark of the Covenant, it was the presence of God there na among the congregation of the Israelites, yung presence ni Lord sa Ark of the Covenant. And then, God also uses people, the priest, the man of God, the pastors. So, hindi natin God will perform through these people na tinawag niya. God
will perform through you. Pwede kang gamitin ng Lord. So, yung performance na ito ay grabe. No? Tignan nyo yung nangyari sa verse 16 and 17. What happened is that, sabi niya, the water from upstream stopped flowing. Tumigil. Grabe, 1 mile, tapos malalim, pero tumigil. It piled up in a heap, a great distance away, in a town called Adam, or Adam, in the vicinity of Saretan, while the water flowing down to the sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over. Ito na yun. Crossed over opposite Jericho. Wow. The water from upstream stopped flowing. Miracle. Tanong, gusto ba natin ng miracle? Kung gusto mo ng miracle, harapin mo yung pagsubok. Harapin mo yung nasa harapan mo. Dahil may plano si Lord, and He will perform. Maraming paraan ng Diyos. Kaya nga, huwag tayong maglusaw. Stand firm in the faith. Huwag tayong manlumo dahil ang Panginoon ay buhay. At malaki, marami siyang gagawin sa buhay natin. So, it was uncrossable, but unang-una daw makita, may message si Lord. Imposible, pero kailangan. Humakbang ka lang. And then, imposible, ano pang dapat mong gawin? May message na si Lord. So kung may message si Lord, napaka-imposible yung ipinapagawa niya. Pero ano pang isang posible? May miracle. God is a miracle worker God. Miraculous God. And another one is there is a memorial to consider. Nung ang mga Israelita ay naka-pass over na sa Jordan, anong sabi ni Joshua? Maglagay sila ng rock. Actually, sa chapter 4 na yan of Joshua chapter 4. Kasi, nakatawid na sila eh. And praise God. Pero yung pagtawid na, meron pang nangyari. And that is, yung memorial na kung saan sila ay nandun na sa lugar ng Kanaan na bagong lugar na inihanda ng Panginoon sa kanyang buhay. Now, what's the purpose? Di na natin babasahin yung chapter 4. Assignment nyo na lang yun, basahin nyo pag-uwi nyo. Or maybe mamaya. That the purpose of the memorial is that to remind yung success na nangyari, yung power na dinisplay ni Lord, yung faithfulness niya on behalf of His people. Ito ay magiging landmark para sa kanila. Na sa Jordan River na ito, kumilos ang Panginoon. So that's the very purpose of God. Kaya nga, ito, kung may mga nalagpasan kang pagsubok, memorial yon. Nagpakita na hindi ka pinabayaan ni Lord noong nakaraan. Kaya nga, kung ikaw, nakatayo pa rin sa kabila ng hamon at pagsubok, nalagpasan mo yung isang linggo, nalagpasan mo yung isang buwan, nalagpasan mo yung isang taon, memorial yon. Dahil ang Diyos ay naging tapat sa buhay mo. Kaya kung noon hindi ka pinabayaan, ngayon pa kaya, hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. So, we need to hold on to that promises of our God. Amen. Hallelujah. And itong something na ito, the picture in the memorial is that Joshua, anong ginawa niya? Gumawa siya ng monument doon na kung sa, in the middle of the river kasi nag-stay doon yung mga yung mga priest. As I have said, ito'y picture ng katapatan ng Diyos. Picture of the faithfulness of God and the faith of the people. Kaya nga,
Kung gusto mong mag-crossover pala sa buhay na ito, dalawa ang dapat mo makita. Tapat si Lord, may message siyang dumating sa buhay mo. Meron siyang gagawin, He will perform miracle. Pero the question is that, okay, faithful na si Lord. The question is that, ikaw, meron ka bang pananampalataya sa Diyos? So si Lord, faithful siya. Ang challenge, ikaw. Kaya mo bang manampalataya? So, ipinakita ni Joshua dito that all of the congregation of the Israelites believed in God. So, alam niyo, yung mga nalagpasan pala nating mga pagsubok, ito pala ay mga memorial. Kasi, pero ang tanong, ay ang minsan ang problema sa mga tao, ang daling lumimot. Nakakalimutan, konting pagsubok, nakalimutan na iniligtas na nga siya nung nakaraan eh. Pinagtagumpay na nga siya ni Lord nung nakaraan eh. Prinobide na nga ni Lord yung pangailangan niya nung nakaraan eh. So ngayon na naman, kaya dapat pala magtayo talaga tayo ng memorial. Itong araw na ito, ginawa ni Lord sa akin. Na lagi mong tatandaan na nung 2015, yung 2019, ito yung nangyari. But God is faithful. So tanong, may faith pa ba tayo sa Panginoon? Na kayang tumawid sa mga imposibleng bagay? Well, dapat may pakita natin. Nawa, kapatid, makapagpatuloy ka at maposes mo naman yung promised land mo. Panahon na ng mga ligligan. I like the challenge yung isa sa mga kapatid natin na inassassinate, si, anong pangalan nun? Christian, Charlie. No? Yung kanyang asawa, napakatibay. No? Sa kabila ng batang-bata pa, 31 years old. Mas matanda pa tayo doon. Pero sa kabila ng grief, sa kabila ng magiging na siya, single mother, pero nakafocus pa rin siya sa eternity. Yung faith niya, stable. Bihira lang yun. Kaya naman, mga anak ng Panginoon, huwag tayong papatinag sa ating pananampalataya. I mean, huwag mong hayaan na mga may pinapagawa ang Diyos, na yun ang dahilan para ikaw ay manlumo. May pinapangyari ang Diyos na hindi mo pa maunawaan, tapos yun ang dahilan bakit ka nawawala, bakit ka nanlulupaypay. Bagkos, yung pala dapat yung maipakita natin, yung pananampalataya. So, brothers and sisters, mahal kayo ng Panginoon, may maganda siyang plano sa buhay mo. Tumawid ka. Lagpasan mo yung mga pagsubok, yung Jordan na kailangan hanggat di mo nalalagpasan yan, hindi mo mararanasan yung matinding gawa at pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Father in heaven, thank you for this morning, for your message, O God, sa inyong mga anak. Lord, increase the faith of your people, your servant, your people, O God. As they undergo through circumstances, challenges, or as you challenge them to step out of their comfort zone, O Lord, na umalis sila doon sa kanilang kalagayan, umalis sila sa kanilang wilderness. Lord, increase the faith of your people. So right now, Lord, touch their hearts, touch their lives, speak to them, wherever they are right now, Lord. Hallelujah. I pray na ma-enjoy nila ang promise mo. Ma-possess nila yung naisin mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Father God, thank you for loving us so much. Thank you, Lord, for all many chances na ibinigay niyo sa amin. And sometimes, we failed na ipakita yung faith namin. But thank you, Lord, as we hear your message again, like Joshua, he was able to cross the Jordan together with the people na idinala mo. So now, as a servant, as your leader, Lord, I pray na ang mga kapatiran, Lord,
ma-challenge sila sa faith, mag-grow sila sa faith, mapakinggan nila ang message mo, at madala rin po sila, Panginoon, sa kanilang promised land. Na hindi sila mananatili sa dati nilang kalagayan, na hindi sila mananatiling talunan, bagkus sila, Panginoon, ay mga overcomer. Hallelujah. Father God, pinupuri ka namin. Salamat sa umagang ito. I am declaring your blessing. I am declaring your shalom to your people. I am declaring the priestly blessing. I am declaring, Lord, your love, your grace, the infilling of the Holy Spirit, healing, miracles. Hallelujah. Thank you, Lord. May your name be lifted up. May your name be magnified, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God and purihin ang Panginoon. Shalom.